Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni I am Shanwin. Sabi niya, mokhamok. Sabi niya, impeachment court is not represented by Attorney Tongol. So ano pala itong pag-iipal ni Risa Hontiveros? So ito, ang pahayag ni Senator Hontiveros tungkol sa impeachment. Sabi niya, Hontiveros, Senate has numbers to proceed with VP Sara impeachment trial. So, numbers game talaga ang impeachment. Sabi ni Senator Bato, we have numbers para maging Senate President si Senator Escudero. Kaya yung 7 members ng Duterte Bloc, tawag ata sa kanila Duterte 7, pumirma na sa resolution supporting the Senate presidency of Senator Escudero. Yun na. So, pinakamababa yun, 13. Sabi ni Senator Jingo Estrada, baka magiging super majority. Kasi pati Senator Kiko and Senator Bam Aquino sumama na sa So, tingin ko, nasa yan 13, baka abot sila ng 16 or 17. Kasi, ang maiwan na lang, nag-iisa si Risa. Tapos, dito naman kay Senator Soto. Soto, Lacson, Lapid, Tulpo, Subiri, Ligarda. So, 6 sila, no? Kung 6 sila, pang 7 7. So, 17. 17 ang bilang nitong super majority. So, saan nanggagaling yung confidence ni Senator Risa na they have numbers 13 para mag-proceed ang impeachment trial? Kasi ang nakikita ko, based sa pahayag ni Senator Escudero, na if a senator judge will move for the dismissal ng impeachment case ni VP Sara and somebody objects, ay magbubutuhan. Simple majority lang kailangan para ma-dismiss, so 13. So, saan nanggaling yung confidence ni Senator Hontiveros na they have 13? Hontiveros, sabihin mo na lang si Kiko Pangilinan and Bam Aquino. Sige, sabihin mo na lang. At Lacson, Soto, Lapid, Tulpo, Ligarda, 8 lang Kasi si Senator Subiri, anti-impeachment yun Sabi niya, taga Mindanao ako. Tatay ko lang ang nag-iisang kongresista sa Bukidnon na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, and outright naging hero kami sa Bukidnon. Kaya ito, kung nagsasalita si Senator Subiri, makikita mo yung inclination niya talaga na pabor siya kay VP Sara. Anti-impeachment siya. So, saan yung 13? Anyway, kanya-kanyang fighting spirit, palaban. Pinakamarami yung 8 na mag-vote against sa dismissal na. So, kung 8, may 16. Yung 13, sigurado na yun. Kaya nga, kahit hindi inaamin ni Senator Bato na yun daw pagsuporta nila kay Senator Escudero, wala daw kinalaman sa impeachment. Hindi ako naniniwala doon. ang ano dyan, compromise deal, sa opinion ko lang ito
yung Duterte 7 o Duterte Black. So, suportahan nila si Escudero in exchange sa suporta ng Senate President para ma-dismiss ang impeachment. Kasi nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, nandyan si Senator Jingo Estrada sa kampo ni Senator Escudero. Yun yung mga alalay, mga lieutenants ni Cayetano and Jingo Estrada. Itong dalawa, Jinggoy and Alan Peter Cayetano, pro-Duterte ang mga ito. Kikita nyo sa mga hearing, sa mga hindi nila tinatago ang kanilang pagsuporta kay PRRD at kay BP Sara. Kaya, tingin ko itong alliance ng Duterte Black and Escudero Black para suportahan si VP Sara sa impeachment case. So, again, paulit-ulit kong sinasabi na baka hindi tayo makakapanood ng matagal na bloodbath. Ang bloodbath yung initial salvo, August 4 daw magsisimula ang impeachment proceeding, sabi ni Senator Villanueva. August 4. Yun talaga yan, yung jurisdiction ng 20th Congress. Yun na. Na yung motion na to dismiss. May balitaktakan ba yan? Yan, bloodbath yan. Hanggang magbotohan. Kagaya ng nangyari sa 18-5 na botohan, back to sender ang impeachment complaint. Ito rin mangyari. Talagang madidismiss ito at ang magiging final arbiter ang Supreme Court. Kung ano ang sasabihin ng Supreme Court, yun ang masusunod. Kaya nga, medyo kabado na si ex-Senator Trillanes sa interview niya kay Christian Guevara. Tinanong siya tungkol yan. Wala na, sabi ni Trillanes, of the 15 members of Supreme Court, 12 yan ang appointed by Digong. Hindi naman niya inaakusahan ng Supreme Court na bias, kailang mayroon siyang pahiwatig. Duda siya na baka daw appointee ni Digong, papaboran nila si VP Sara sa impeachment kaso nito. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong sa kanila. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng kape Arabica. Kung may tinanim, may anihin. Panoorin yung video na ito. Naanak ko sa area ni Uncle Pedro. Muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yun ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tanom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350. So mayong buntag da Kol. Mayong buntag. So pasalamat ko sa Dios nga nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod. Oh. So salamat gid kaayo
sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.